Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Kilala at kung ano ako'y tanggap mo na. Isang araw noong ang Kalingap team ay pauwi na, may nakita silang isang dalaga na napaka-pamilyar sa kanila. Hinantay muna nilang makalapit ang kanilang sasakyan sa babae at nung makalapit na ito ay totoo pala ang kanilang hinala kung sino ang babae. Ang pamilyar na babae nga na iyon ay si Viancy. Nagulat nga ang Kalingap team noong makita si Viancy sa daan na naglalakad dahil hapon na nga. Bukod dito ay nag-iisa lamang siya at wala siyang kasama, kaya naman bumaba ang Kalingap team kasama si Kalingap Edu para kausapin si Viancy. Noong makababa si Kalingap Edu ay tinanong niya agad si Viancy kung bakit siya naglalakad ng mag-isa. Oh. Ba't ka naglalakad? Wala po talaga. Wala po. Ha? Naglalakad po. Ang bihiya. Mapapagod ka niyan. Di ba delikado dito, Viancy? Ay, hindi po. Sanay na po ako ng lakad. Kaya mo, halos walang tao dito. Baka mapano ka niyan. Wala naman po dito na daan ng sasakyan, kaya naglalakad po talaga. Kahit na. Talaga namang napakasipag ni Viancy mag-aral kahit na araw-araw ay ganun ang nilalakad niya. 2 oras siyang naglalakad makapunta lamang sa school at ganoon din kung pauwi. Kaya naman hindi talaga maiiwasang maawa sa kanya ang Kalingap team at ang mga viewers. Sakay tayo. Malapit na po. Bihira. Hihilahin kita. Hindi ka sumama. Ano? Naghihintay na dun sila, Rob. Tara. Una na po. Dahil nga sa napakamahiyain si Viancy ay hindi siya sumama na pumunta ng kotse nila Kalingap. Bagkus ay Una na po kayo. Teka, samahan na nga kita. Samahan na kita. Sige na po. Ha? Sige na. Sabi mo, malapit na eh. At mas maganda rin yung ganito, nakakapag-exercise. Mga anong oras mo itong nilalakad sa school mo? Layo nito kaya? Mga 2 2 hours? Opo, depende po sa paglakad. Grabe. Kaya, malaki ang paa nyo yan. kinilig talaga ang mga viewers dahil sa ginawa ni Kalingap Edu. Kahit na hindi daw siya sanay maglakad ay sinamahan niya si Viancy para maglakad dahil kawawa naman ito at mag-isa. Kita rin ang pamumula ni Viancy dahil sa hiya at sa kilig. Talaga namang bagay na bagay talaga sila. Mabilis po talaga ako maglakad dito para makarating po agad doon. Alam mo, mas bibilis yan pag may kasama ka na naglalakad. Hindi mo na mapapansin yan. Nandun na tayo. Diba? Ano? Di mo ba naisip na mas magandang maglakad? Baka malimutan mo na pinag-reviewhan mo yan. Ay, grabe. Lapit na agad natin. Nakakaano naman, oh. Pwede ba diretsuhin muna natin hanggang doon? Ikutin muna natin yan. Ang bilis. Talagang grabe ang kilig moments ng dalawang ito dahil ito ang unang beses o ang first time na sila ay maglalakad na magkasama. Sa kanilang paglalakad ay nagkukwentuhan lamang sila ng kung ano-anong bagay para naman mas makilala nila ang isa't isa at para na rin mawala ang hiya ni Viancy kay Kalingap Edu. Talagang kinukulit nga ni Kalingap Edu si Viancy para naman makapagsalita ito ng makapagsalita para maiwasan na niya ang pagiging mahiyain niya. Kapag nagtuloy-tuloy sila ng ganitong pag-uusap ay tsak na magiging komportable talaga si Viancy sa kanya. Dahil magkasama sila ay hindi na nila namalayan ang oras at ang haba ng kanilang nilalakad dahil nandun na pala sila sa bahay ni Ate Viancy. Teka lang.
Teka lang. Ano? Ano? Nagtitingin na tayo dito. Ah. Anong ginagawa? Naglalaro siguro tayo. Ha? Pilit mo muna tayo. Nasa gitna na tayo. Grabe na talaga ang pagpapakilig ni Kalingap Edu kay Viancy. Kaya naman, pulang-pula na talaga si Viancy at tinatago na lang ang kanyang mukha sa kilig. Pagkarating ng bahay ay pinagsilbihan agad ni Viancy ang kanyang mga bisita. Binigyan niya muna ng tubig si Kalingap Edu at ang nagkakamera sa kanila. Napakamaalagain at maasikaso talaga ni Viancy sa kanyang mga bisita, no? Pagkatapos naman noon, napansin ni Kalingap Edu na parang may tumutunog sa kanilang kusina at tinignan niya si Viancy kung ano ang kanyang ginagawa. Yun pala ay hindi mabuhat ni Viancy ang isang napakalaking galon. Naku! Sabi ka kasi. Yan. Kailangan mo pala ako dito eh. Ang dami yung ginagawa, no? Ang gibat nito, oh. Ang gibat ng binubuhat mo. Di bagay sa'yo. Ay. Napaka-gentleman naman pala talaga ni Kalingap Edu. Baka mamaya, ma-fall na din si Viancy sa kanyang mga ginagawa. Ito ay dahil lagi niyang pinagtutuunan ng pansin si Viancy at ang kanyang mga ginagawa. Lagi niya itong tinutulungan hanggat makakaya niya. Noong dumating naman ang Kalingap team ay pinagtimplan niya ito ng kape. Kaya naman pagkatapos uminom ng Kalingap team ay marami ang nagsasabi sa kanya na napaka-maasikaso niya. Bait pala ni Viancy, maasikaso sa bisita. Oo naman, tama ka, Brother Paas. Dahil... Hindi naman yung Ay, sorry. Pag seryoso kasi nakita ko kasi yung pagiging maasikaso ni Viancy. So, ganun. Kaya pala maraming naririnig sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpahangin muna sila sa labas dahil masarap ang simoy ng hangin dahil nasa tabing dagat sila. Nag-usap-usap lang sila sa kung ano-anong bagay at nag-advise lang si Kalingap Edu na dapat ay hindi na siya maging mahiyain dahil siya din naman ang makikinabang nito sa future. Gumaan din ang loob ni Viancy dahil sinabi niya na dati din siyang mahiyain. Ngunit ngayon ay hindi na, kaya naman si Viancy ay sana ganun din. Maya-maya sa kanilang pag-uusap ay may nangyari. Bakit ka mahihiya sa katulad ko? Bakit ka nahihiya sa akin? Alam ko na. Crush mo ako, no? Pag tumawa, oo. Pigilin mo yan. Pigilin mo yan. Binigilan mo talaga. Ay, nako. Joke lang. Gusto ko lang maging komportable ka. Naku, si Kalingap Edu talaga. Joke ba talaga yon or totoo na? Kinabahan tuloy at kinilig si Viancy sa mga sinabi ni Kalingap Edu. Tila nagpaparamdam na nga siya ng kanyang tunay na nararamdaman sa dalaga. Malay natin, hindi man ngayon. Baka sa susunod na mga video ay mag-aaminan na talaga silang dalawa. Sir? Sabi po. Ingat po kayo. Kamay ko po. Sabi po. Ingat po kayo. Sa kanilang tuloy-tuloy na pagkikita ay tila na-develop na at napapalapit na sila sa isa't isa. May pag-asa nga kaya si Kalingap Edu kay Viancy? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na video.
Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Bye!